Ihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran at ng Takip Silim Productions ang isang dokumentaryong magpapakita kung paano magdiwang at magpasalamat ang mga Pilipino. Ito ang Halabira. Isa sa maraming pag-uugali nating mga Pilipino ay ang pagiging masayahin. Kaya naman, hindi na nakapagtataka kung naging bahagi na ng ating kultura ang kaliwat ka ng pagdiriwang ng kani-kanyang mga patron o ang tinatawag nating piyesta. Foreigners can easily fall deeply in love with my country, Philippines, for the simple reasons that we, Filipinos, are arguably the happiest people on earth. Taon-taon, iba't ibang piyesta ang pinagdiriwang ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Kung mapapansin natin, karamihan sa mga ito ay may kaugnayan sa simbahang Katoliko. Ang piyesta ay tinuturing na highlight umano ng mga barangay o bayan. Sa lumang tradisyon, ang piyesta ay selebrasyon matapos ang isang buong taon ng masaganang ani, malagong pamilya buhat ng kasal at bayanihan. Isang mahalagang okasyon ang piyesta sapagkat sinasabi nilang ito ang pagkakataon ng isang kabahayan upang ipagmalaki ang kanilang mga biyaya. Pasarapan ng handang pagkain, pagandahan ng ayos ng bahay at padamihan ng bisita. Padamihan ng mabubusog at palakasan ng masasayang tawanan. Ganito tayong mga Pilipino magyabang, lahat ay masaya. Ang isang piyesta ay maaaring pang-relihiyon, pang-kultura o pareho. 3 buwan bago magsimula ang piyesta sa mga probinsya ay nananabik na ang mga tao sapagkat dumarating na ang mga perya at nagsasabit na ng mga makukulay na banderitas. Ang dating simpleng paghahandog para sa mga Diyos ng kalikasan, pasasalamat sa masaganang ani at pagdiriwang sa kaarawan at kamatayan ng isang santo, ngayon ay nasamahan na ng masasayang palaro, pagtatanghal, kantahan at sayawan. Isa sa pinakasikat, pinakamalaki at pinakamadalas dayuhin ng mga turista ay ang Sinulog Festival o ang Pista ng Santo Niño. Ayon sa mga mananalaysay, bago pa man dumating ang mga Espanyol, sinasayaw na ng ating mga ninuno ang sinulog, na ang ibig sabihin ay pag-agos ng tubig. Sinasayaw ito ng mga ninuno natin upang magbigay respeto at parangal sa Diyos ng mga lawa at ilog na nagngangalang kasaray-sarayan. Pinaniniwalaang siya at kasama ng iba pang mga Diyos at Diyosa ng kalikasan ang nagbibigay ng ani at masaganang huli sa mga Bisaya noong unang panahon. Ang selebrasyon ng sinulog ay ginaganap tuwing 3 linggo ng Enero bawat taon sa siyudad ng Cebu. Isa itong ritual na sayaw na nagbibigay parangal sa milagrosong imahe ng Batang Kristo. Ang karaniwan na galaw ng sinulog ay may hahalin tulad sa cha-cha na may pauna at pabalik na kilos ng mga paa, kasabay ang malaagos ng tubig na indayog ng mga kamay. Ang pinaka-inaabangan sa Sinulog Festival ng mga deboto ay ang prosesyon ng Santo Niño mula sa Mandaue City patungo sa Cebu City gamit ang isang bangkang may mga layag na kalimitan ay kulay dilaw, asul, kahel at berde. Kasabay na dito ang mga taunang patimpala, sayawan at mga parada na nagbibigay ng kakaibang saya sa mga Cebuano at maging sa mga dumarayo rito. Kasabay ng pagdiriwang ng mga Cebuano ng sinulog ay pinagdiriwang naman ng mga Aklanon ang Ati-Atihan Festival. Ito pa rin ay pagbibigay pugay kay Santo Niño. Masaya at nakakakaba, pero dahil kasama mo yung mga kabarkada, at saka nakakover naman yung mukha nyo ng pintura, kaya hindi ka makikilala. Ngunit bago pa man dumating ang mga Espanyol, ay mayroon ng sayawan ang mga ati. Nagsimula ang ati-atihan noong humingi ang mga ati sa mga migranteng Borneo ng mga pagkain sapagkat nagkulang ang kanilang ani. Simula noon, taon-taon nang nagdiriwang ang mga ati kasama ang mga Borneong migrante. Sa kanilang pagdiriwang ay nagpipintura ang mga migrante ng itim na putik upang makisali sa sayawan at maging kakulay ng mga ati. Dito nagsimula ang tinatawag nating Ati-Atihan Festival.
Samut-saring mga putahe ng isda ang nakalatag sa kalsada. Lahat ay inaanyayahan na kumain. May mga dambuhalang lapu-lapu na inihaw, galunggong, tinapang bangus, hipon, at mga naglalakihang ulang o crayfish. Pagkasarap-sarap sapagkat pinapalamanan pa nila ang mga ito ng gulay at mga pampalasa na tanging sa panay mo lang makukuha. Kapag ginaganap na ang parada ng ati-atihan, ang mga dumadalo ay hinihikayat na sumama sa bawat indak ng mga mananayaw. Ayon nga sa karamihan, hindi mo tuluyang mararamdaman ang ati-atihan kapag hindi ka nakakasabay sa pagsasayaw. Makikita nga natin na kakaiba ang pagmamahal ng mga Katolikong Pilipino kay Santo Niño dahil makalipas lamang ang ilang linggo, ipinagdiriwang naman ng mga kababayan natin sa Iloilo ang Dinagyang Festival na ang ibig sabihin ay paggawa ng ligaya. Ito ay ginaganap isang linggo matapos ang Sinulog at Ati-Atihan Festival. Ang piyesta ng Dinagyang ay ginaganap bilang pagbibigay-pugay sa pagbili ng mga malay sa isla ng Panay. Katulad ng ati-atihan, ito ay nagmula din sa mga ati. Ang mga kalahok ay nagpipintura din ng itim na abo bilang pagsimbolo sa mga ati. Kilalang personalidad sa Dinagyang ay ang mascot na si Tagoy. Tumatayo siyang 6 na talampakan at kilala ng mga dumadayong turista. Sa kanyang kasikatan ay naging opisyal na logo na rin siya ng festival. Isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga Ilonggo, maging ng mga turista, ay ang street dance parade. Kaiba sa Sinulog at Ati-Atihan, ang Dinagyang ay mas acrobatic na sayawan. Mas delikado din sapagkat patok sa kanila ang fire breathing o pagbubuga ng apoy na sadya namang nakakakilabot panoorin. Dito, masisilayan ng mga manonood ang makukulay na kasuotan ng mga mananayaw at maririnig ang mga masasayang tugtugin. Kung ating mapapansin, halos lahat ng nabanggit na piyesta ay nagbibigay-pugay kay Santo Niño. Bakit nga ba ganun na lang ang pagpapahalaga ng mga Katolikong Pilipino dito? Ang Santo Niño ay isa sa pinakamatanda at kilalang imahen sa ating bansa. Kasama itong dumating ni Ferdinand Magellan noong 1521. Ito ang binigay niya sa Reyna ng Cebu na si Reyna Juana matapos niyang magbagong loob at magpabinyag. Makalipas ang ilang taon, dumating naman ang Santo Niño de Tondo, dala ng isang mayamang mangangalakal mula sa Acapulco, Mexico. Ipinagkatiwala ito sa Arsobispo ng Maynila at inilagak sa isang simbahan sa Tondo. Ang pinakahuli naman ay ang Santo Niño de Arevalo na dinala sa mga isla ng Panay at Romblon noong 1581. Ngunit hindi katulad ng dalawang naunang Santo Niño, replika lamang ang nakalantad sa lokal na simbahan doon. Maliban sa mga ito, may mga Santo Niño din sa Pandacan, Cavite, Makati at Bulacan. Yun nga lamang, wala masyadong halong sayawan. Ang debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño ay hindi talaga matatawaran dahil hindi lamang ito nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Bagkus, likas talaga sa lahing Pilipino ang pagiging mapagmahal sa mga bata. Sumisimbolo din ito sa pagmamahal, pag-aalaga at pagmamalasakit sa kapwa. Iilan lamang ang mga ito sa pinakamagaganda at pinakamakukulay na bahagi ng ating kultura. Huwag nating hahayaang unti-unti itong mabura sa isipan ng mga susunod pang henerasyon. Ating itong tangkilikin, huwag pababayaan. Dahil ito ang isa sa pinakamatibay na tatak ng lahing Pilipino. Ang tatak ng ngiti at masayang sayawan sa kalye at maging ang tatak ng busog na kalamnan. Pinakamahalaga, ang tatak ng dakilang pagmamahal sa biyaya ng Diyos.